Ito, pakinggan po ninyo. Panawagan para sa Senado, lalo tigit sa leadership nito, si Senador Escudero. Sana kanyang makita at marinig ito. Mamamayang Pilipino Ito yung nagpapasweldo sa lahat ng government office at government official, lahat ng mga nasa pamahalaan. Kaya sana kanilang maramdaman ito. Pakinggan po natin at inyong panoorin. Kilala niyo ba si Mary Grace Piatos? Hindi, kasi wala naman talagang Mary Grace Piatos. Dahil sa database ng PSA, hindi totoong tao si Piatos. Gaya ng 1,300 na tao na nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sobrang garapal ng paglustay ni Sara sa pera ng bayan. 125 million ginastos sa 11 araw lang. Nilustay. Kaya, Senate President Jesus Escudero, do your job. Start the impeachment trial forthwith. Ngayon na, Sara litising, Sara litising, Sara litising. 39 na taon pagkatapos ng EDSA, mga mandarambong na dinastiya pa rin ang nasa kapangyarihan. Bilyon-bilyon ang confidential at intel funds ni Marcos Jr. Ayan pati si Marcos nadamay. Pati si Pangulo Marcos nadamay dyan. Di ba? Ayan may nadadamay ng iba. Ayan po yung mamamayang Pilipino na hindi natin pwedeng ibaliwala. Hindi yan pwedeng ganun-ganun lang. Dahil yan po ang mga nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. May trabaho man o wala yung mga yan, nagbabayad ng buwis dahil lahat nating binibili. Pagkain, tubig, medicine, elektrisidad at kung ano pa, may tax na pupunta sa bayan. So, kaya nadadama yung iba, di ba sinasabi nga, hindi lang naman ang Office of the Vice President ang mayroong intelligence plan. Totoo naman yun. Pero, kaya naging controversial at merong pananagutan na itong Office of the Vice President, kasi yung kanyang perang ginastos, hindi naman malinaw kung saan ginamit. Pagkatapos ng investigasyon, hindi na ipaliwanag. Ayun naman yung confidential pa ng military, ng DND, ng Office of the President, Intelligence Community, at iba pa. Wala pong alingas-ngas Wala pong anomalyang nababulgar At tama ang pinagagamitan. Totoo yan, bilyon talaga ang intelligence fund ng lahat ng gobyerno, maging ang local government, ang mayor, city at municipal mayor, governor, may intelligence pa niyan. At maraming ahensya at departamento sa pamahalaan, may intelligence pa niyan. Totoo yan. Pero yung kanilang intelligence pa, nagagamit nila ng tama. Kasi wala nagreklamo. Ngayon, kung mayroong mga gusto magreklamo, hindi magreklamo kayo para din imbestigahan ng mga kinaukulan. Ito kung kay Sara Duterte, may nagreklamo. Okay? At in-expose ng COA na hindi sila kumbinsido doon sa mga acknowledgement receipt. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon at nakita yung problema. Kung naipaliwanag ng mabuti at ng tama, di nalalaki yan. Yun naman talaga Kaya umabot doon sa betrayal of public trust. O yan, open ang lahat ng opisina mula sa Office of the President na gumagamit ng intelligence fund at confidential fund noong araw. Pwede niyong imbestigahan kung sinong gusto mag-imbestiga. Ngayon, wala nang confidential fund, puro intelligence pa na lang kasi kailangan naman talaga. Kahit naman sinong presidente, mayroong ganyan. Di ba, panahon ni Ramos, ni Aquino, ni mga Aquino, ni Gloria, Duterte, lahat ng naging presidente may intelligence fund. Kasi ang presidente, importanteng nakakagalaw 24/7 at lahat ng galaw niya may gastos. Paano makukuha yung totoong balita, totoong impormasyon sa national security at internal security kung wala kang intelligence fund? Kaya nga mayroong counter-intelligence fund. So, and ang problema kasi ng mga pro-Duterte, pro-Sara, puro kayo bintang. Hindi naman yung patunayan. Magpa-imbestiga kayo sa Kongreso. Kung may mga kaibigan kayong congressman, senador, pa-imbestigahan din nyo. Wala namang monopoly sa investigasyon. Lahat pwede mag-imbestiga. Dito sa Sara issue, the Duterte Office of the Vice President, the Confidential Intelligence Fund, inimbestigahan ng Kongreso. Kaya lumabas ito. At naging kasama sa article of impeachment.
Kaya nga yung panawagan, napakaraming tao nun. At hindi lang yan, kakaunti pa kung tutuusin yan, marami. Kasi nga 73% ng mga Pilipino ang nagsasabi na pabor sila na si Sara ay humarap sa trial para maipaliwanag niya at maipagtanggol ang kanyang sarili. Although ngayon mayroong mga report, hindi ko alam kung sino nag-survey niyan, na 40% yata o 41% naman. O ilan ba? Ilang porsyento ba yung ayaw daw ng trial? O di ba, nagbubungguan na. Mayroong pabor o antay. Totoo naman yan. Part ng demokrasya. Pero ang pinakamaganda, dahil nasa proseso, may proseso, gawin para may pagtanggol nila yung kailang sarili. Yun naman eh. Hindi naman ibig sabihin pag nag-trial, guilty ka na eh. Mali ba kung feeling nyo, guilty kayo? Baka nga may kasalanan kayo. Pero kayong hindi kayo guilty, malinis sa inyong konsensya, dapat i-challenge din ninyo, mga Duterte at followers ninyo, ang Senado na mag-trial para magkaroon ng pagkakataon si Sara ipagtanggol ang sarili. Sa ngayon, kahit anong sabihin nyo, kung media at social media ang gagamitin nyo, garbage yan. Garbage yan. Ang tamang proseso sa impeachment court. After nyan, guilty or not guilty, papunta ng korte yan. Dahil nasa prosecutors na po ang mga kaso before DOJ, papunta ng korte. Iba ngayon, sa korte, tulad ng sinabi ko sa dati mga video, yan yung criminal case na lilitisin. Itong sa Senado, administrative lang ito. To remove o removal lang ng isang or official na impeachable official at pagbaban sa any public office. Yan lang ho ang kaparusahan niya. Hindi sila makukulong pagka na guilty. Diba? Yun po yun ang malaking pagkakaiba. Kaya, huwag kayong mag-alala ng mga hindi nakakaintindi pa ng mga proseso. Pag si Sara ay guilty, dyan sa impeachment, kung sakali, hindi ko pinangunahan, hindi siya makukulong. Hindi siya pakukulong na Senado. Kasi wala silang authority nung ganun. Tanggal lang talaga. Okay? Ang pagkakakulong ay kapag napatunayan yung criminal cases. At ang magiging hatol ay pagkakakulong. Ibang usapan yun, pero matagal pa yun. Okay? So nagsalita ng mamamayang Pilipino, nananawagan kay Escudero, nananawagan sa Senado, sana naman magbago na kayo. Pero mukhang hindi naman maiwasan yan eh. Dinidili lang ni Escudero. Naniwala kayo. Hindi yan pwedeng ibaliwala. Tutuloy at tutuloy ang impeachment trial. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Kaya nga may isyong legal and technical. Pag sa June or sa next Congress, mayroong problema yan. Pwedeng ipadismiss, pwedeng ibaliwala. Although mayroon hong petition before Supreme Court na pinababaliwala, mayroon pang TRO, pero ayaw kong pangunahan. Ang Supreme Court nang bahala. Pero opinion ko, mahirap gawin yan ng Supreme Court. Kasi yung separation of power between Congress, Philippine Congress at judicial body, hindi pwedeng magsapawan yan. Pwede mag-coordinate. Di ba? Ayan o. So, ayan po. Nakita nyo yung video. Ang dami. Lumantad na. Nagsasalita na. At gusto nilang magkaroon ng katarungan ang isyong may kaugnayan sa sinasangkot at pagkakasangkot ng Vice President pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaang Pilipinas.